Good morning po, Yusek. Has the Philippine government received any official communication from the U.S. about changes in tariff rates for its products? And where are we with negotiations as the deadline for trade deals is set to end tomorrow while tariffs are set to take effect in August 1? Natanong po natin mismo sa Secretary Frederick Go at sa kasalukuyan po ay wala pa po patungkol po sa tariff at patuloy pa rin po ang pakikipagnegosasyon. Can we say po na we are at a good place po on the trade deal negotiations? Sa ating palagay, opo, dahil ang dalawang bansa naman po, ang Pilipinas at ang US, ay nagkaroon po ng pagkakasundo na magkakaroon po ng kooperasyon para sa economic development naman po ng Pilipinas. Follow-up question, Yusek. Vietnam has reached an agreement po with the US na lower po yung tariffs nila to 20% from 46%. And next week, Secretary of State Marco Rubio will visit Malaysia to discuss tariffs. Meron na po bang, ano po ang pag-uusapan nila doon na concerned ang Philippines? Kasama na po ba doon yung negotiations din natin? Sa ngayon po ay wala pong naibigay na detalye sa atin patungkol dyan, pero definitely po ang pag-uusapan dyan ay para sa ikabubuti ng bansa natin at ekonomiya. Thank you, Yusek. Thank you, Chloe. Next is Pia Gutierrez, ABS-CBN. Ay ma'am, hingi lang po ng palace reaction. Former President Duterte's legal team is seeking to submit before the ICC yung report po ng Senate Committee on Foreign Relations on the former president's arrest. They say that the report will prove that the arrest was the result of a whole-of-government approach to bring down the Dutertes and result of political maneuvering designed to politically cripple his family. Reaction lang po. Yes, for the fees, he has allegedly been demanding from his client, former President Rodrigo Duterte. He should do better than that. He should concentrate on his defenses. He should concentrate on the allegations and admissions of the former president of his killings and that he ordered the killings of some people in relation to war on drugs. And he also admitted that he will double the EJK killings once elected as a mayor. He should concentrate on that. That is supposed to be part of his defense for his client. He should also remember that this case was filed as early as 2017. So wala pa po si Pangulong Marcos, ang administrasyon na ito, para po ibintang ang mga ganitong klase sa kasalukuyang administrasyon. So, dapat mas pagbutihan pa po niya ang pag-research ng kanyang mga facts para po hindi po siya maligaw. So, ibig sabihin, ma'am, wala po kayo nakikita na weight na maibibigay itong report ng Senate Committee on Foreign Relations sa ongoing case ni dating Pangulong Duterte? Baka maging negatibo pa po sa kanila. Bakit po? Kung makikita po siguro ang pag-iimbestiga doon at makikita kung paano ito ginawa, siguro hindi naman po bulag ang ICC judges para makita kung ano ba talaga yung maaaring naging katotohanan dito. Maraming salamat po. Thank you, Pia. Next is Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, good morning po. Yusek, kamusta na po yung preparations na ginagawa ng Pangulo para sa kanyang fourth SONA? Opo, ang sabi po sa akin hanggang ngayon pa ay nagpe-prepare pa rin po at kailangan po na maging mas maganda ang pag-uulat sa taong bayan patungkol sa kanyang mga naging proyekto at mga achievements So, Yusek, and accomplishments. can you provide us at least parang sneak preview nung asahan natin sa July 28? Sa ngayon, wala pa po ako mabibigay na detalye. Baka po sa susunod na mga linggo, makapagbigay na po ako. One last lang on my part, Yusek. Reaction po ng Palace doon sa designated survivor proposed bill ni Senator Lacson? Siguro buuin po muna nila para po magkaroon ng tamang reaksyon ang Pangulo at ang administrasyon dahil kung wala pa pong nakalagay kung anumang provisions, mahirap pong sumang-ayon at humindi. Salamat po, Yusek. Thank you, Alvin. Ann Soberano, Bombo Radio. Yusek, good morning.
Tanong ko lang po kung may napipisil na po ba o napupusuan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maging susunod na ombudsman kapalit ni Ombudsman Martires? At ano po ba yung mga requirements o quality na nais ng Pangulo para sa isang ombudsman? Yan po ay nasagutan natin noon, pero sa kasalukuyan ay wala pa pong natatanggap na shortlist ang Pangulo. At katulad ng ating sinabi, dapat po isang matino, matapang, fair. Yun po ang mga pangunahin. Ilan lamang sa mga pangunahin na dapat na magiging isang katangian ng isang public servant. Hindi lang ng ombudsman, lahat ng public servant. Thank you, Ann. Maricel Halili, TV5. Magandang umaga po, Yusek. Ma'am, si Mrs. Zimmerman mentioned na butot balat na daw si former President Rodrigo Duterte. Do you think this is a cause of concern considering that the investigation about the alleged human rights violations is still ongoing? Sa napanood po natin na pagsasalita ni Ma'am Elizabeth Zimmerman, sinabi niya na pumayat, yes, pero mukhang healthy, ayon sa kanya. At he's okay. Ang sabi pa nga daw ng dating Pangulo ay, you go home. I'm fine. I'm okay. So, at hindi na daw siya nag-take ng medicine. No? Parang maintenance. So, it's good for him, according to Ma'am Elizabeth Zimmerman. At yun din naman ang ibinalita ni VP Sara ng Vice Presidente kanina yatang umaga. So, saka mas maganda po talaga na natitignan naman po ang kanyang kalusugan doon mismo sa The Hague. So, hindi naman po pababayaan ang Pangulo, ang dating Pangulo doon. So you don't see this as a cause of concern given the situation? Sa ngayon po, dahil mismo ang pamilya niya nagsabi na okay po ang Pangulo, ang kailangan na lang po siguro niya ay exercise. Thank you, ma'am. Thank you, Maricel. Next is Tristan Nodalo, News Watch Plus. Hi, Yusek. Good morning po. Yusek, si Senator Mark Villar naglabas ng statement over the weekend in reaction to doon sa naging pahapyaw na resulta ng Lua probe. No? Ang sabi niya po ay he has no direct or indirect control or interest in Prime Water and took no part in its deals while at DPWH. So given this, could you explain po nung Friday, nung sinabi niyo po about posibleng tumaas yung mga naging deal ng Prime Water nung time ng 2019 at nung DPWH Secretary si Mark Villar. So, paano po ito, anong reaction ng Palace doon sa statement ni Senator Villar? Ang pagkakadescribe lang naman natin ay mas dumami noong 2019 at nung ito ay na-attach nga sa DPWH, yung LUWA. Okay? Ang LUWA kasi ay attached agency dati ng DPWH at hindi tayo nagbibigay ng insinuation na dahil kay Secretary at the time, Mark Villar. Pero nagkataon kasi siya yung namumuno sa DPWH. At sa aking pagkakabasa, wala siyang naging partisipasyon patungkol dito sa mga transaksyon. Mas maganda nga po sana kung siya nagkaroon ng mas malalimang pagpaparticipate. Dahil baka mas naiwasan pa yung problema ng Prime Water. Yun lang. On another topic lang po, si Senator Mig Zubiri, sabi niya po, tinawag niya yung impeachment efforts na witch hunt. Ang sabi niya po kasi it is aimed at removing Vice President Duterte from the 2028 race dahil po yung survey lead. Ang sabi pa nga po niya ay they want to remove her from public service para yung iba makaupo, mawawala ng kandidato na kalaban pagdating sa halalan ng 2028. At natanong rin po ito kay Vice President Duterte sa The Hague. Ito lang po kasi nandun po siya at nag-agree nga po siya na ito ay isang witch hunt. Ano po ang reaksyon ng Palace? Unang-una, wala po tayong kinalaman sa anumang mangyayari sa impeachment trial. Pero bilang isang Senator Judge, mas maganda po, tama po yung dating sinabi ni Senator Chis Escudero na umiwas sa ganitong mga klaseng mga pananaw. Dahil minsan nakikita kung saan sila kumikiling. Unang-una, witch hunt ang sinasabi nila tungkol sa impeachment trial ni hindi pa nga po nakakapag-start ng trial. So parang isang judge na nagsabing hindi na siya guilty habang hindi pa dinidinig ang anumang ebidensya.
So kung may mga ganun po ba, dapat po bang mag-inhibit na yung mga senator judges na may kinikilingan? Hindi dapat mag-inhibit. Pakita na lang nila sa tao kung paano sila kumilos at gumalaw para sa taong bayan. Thank you, Tristan. Next is Kenneth Pasyente, PTV4. Hi ma'am, good morning. Ma'am, balikan ko lang po yung naging ulat nyo sa labor force survey. Kunan ko lang po yung kung ano po yung reaksyon ng palasyo sa development na ito at ano po sa tingin nyo yung mga naging hakbang ng pamahalaan para maabot po yung ganong resulta. Yes, syempre po, masaya po at malugod na tinatanggap po ng Pangulo ang pag-uulat na yan dahil nakikita po natin ang pagporsigi ng administrasyon para mabigyan ng magandang trabaho ang mga kababayan natin. Sa ating mga pag-uulat ng mga nakaraang araw, marami po talaga tayong ibigay na job fairs, na conduct ng job fairs para ito talaga sa ating mga kababayan. At pagpupursigihin pa, hindi ito natatapos dito. Kumbaga, hindi ito para magpunyagi. Kailangan mas maganda pa ang ipakita ng administrasyon para makapagbigay pa ng mas maraming trabaho sa ating mga kababayan. Thank you. Next is Eileen Taliping, Abante. Good morning, ma'am. Ma'am, doon sa sinabi ni Senator Subiri na ang Pilipinas ay valedictorian na sa online gambling. Ano po anong reaksyon ng palasyo dito at ano ang magagawa ng ehekutibo habang nag-aantay tayo ng batas para mapatigil ang mga ito? Katulad po ng sinabi natin kahapon na meron nga pong proposal ang DOF patungkol po sa pagpatataas ng tax at yan po ay aaralin at sabi nga po natin din kahapon, ang Pangulo po ay nakikisimpatya sa mga pamilya na nabibiktima ng ganitong klaseng gambling dahil po yung ibang kanilang mga kasama sa bahay ay nagiging gumon sa pagsusugal. So yan po ay tinitingnan din po ng Pangulo para po mas maganda po ang maging polisiya pagdating po sa online gambling. Follow up, ma'am. May magagawa po ba ang ehekutibo, especially yung mga agencies na involved dito, kung pwedeng ma-regulate yung mga social media influencers na nagpa-promote ng online gambling? Pag-aaralan po yan dahil baka sabihin naman nila, nako, ang freedom of expression na naman ang, ang sinasawata natin dyan. So pag-aaralan po lahat yan at mabigyan ng tamang direksyon at judgment on that matter.